Pag may nagtanong, Nike shoes? No! Diorama! Samahan niyo ako sa aking journey na maging isang kilalang artist. Ay! Gagawa tayo ng diorama ngayon at ang kailangan natin ay laruan at saka ang shoebox. School project ito ng aking pamangkin at dahil nasa school pa siya ngayon, ako na muna ang maghanap ng gamit. Pumunta ako sa pinakamalapit na woodworking dito sa amin para manghingi ng kusot. Pero naganda na din ako ng pera dyan kasi baka mamaya may bayad. Pero dito sa napuntahan ko, wala. Sa totoo nga niyan, 3 sako ang meron silang kusot. Sabi niya nga sa akin, dalhin mo na yan. Sabi ko, hindi kaya, nakabike ako. Pagkatapos ng balutin dyan, agad na din naman akong umalis para maghanap pa ng ibang mga gamit. At habang nagbabike ako pa uwi, nakakita ako ng patay na damo. Bagay na bagay ito sa ating diorama dahil meron din tayong ilalagay doon na damo na ganito ang kulay. Kaya instead na mag-DIY ako, ito na lang ang gagamitin natin. Pagkatapos nun, kumuha na rin tayo ng mga sanga para yun yung gamitin nating puno. At bagay na bagay nga itong mga to. Ito nakita natin. Pero di ko alam kung siguro dali na natin to. Oo, dali na natin to. Aks na to. Ito na, inuwi ko na to. And puputol-putulin na lang namin para at least marami kaming magawang mga puno-puno. Okay. At ito, sinimulan ko ng pagplano. Sabi naman ng pamangkin ko, okay lang naman na gumawa ng diorama na nakabukas na ang shoebox. Pero ang nasa isip ko, gusto ko may element of surprise. Kaya naisip ko, yung nasasara pa din. Para pag dinala ng pamangkin ko sa school mo ang walang dating, parang hindi man lang in-effortan yung diorama, o kaya yung tipong hahanapin nila, nasaan yung gawa mong diorama? Ito go! At ayan, tapos ko na isala ipwesto. Bali, ang ginawa ko dito, yung giraffe nilagay ko sa dulo. Kasi dito sa laruan, yung giraffe maliit, pero yung tigre malaki. In real life, baliktad, mas malaki yung giraffe kaysa sa tigre. So pinaglaruan ko yung perspective. Nilagay ko sa dulo para magmukhang nasa malayo siya. Ay, big brain! Dito tinetesting ko yung pwesto ng laruan na kapag sinara ba or tinupi, may matatamaan ba siya. At kung meron, syempre, adjust. At dahil dumating na yung pamangkin ko, sinimulan na namin. Siya na yung nag-glue at naglagay ng mga kusot. Bali yung kusot dito, ito yung magsisilbing damo. Yung mga maliliit lang, ito kasi ang reference namin. Pagkatapos niya, nilagay na rin namin yung mga hayop. Charis! Nilagay na rin namin yung mga hayop. Dinikit na namin sila gamit yung glue stick. Pagkatapos, nagkabit na kami ng mga good item. Este mga damo. Pagkatapos ng mga damo, kahoy naman ang gagawin natin. Bali sa kinuha natin kanina, kukuha lang tayo ng mga maliliit na sakto lang at hindi naman din sobrang laki, baka mamaya din na masara yung shoebox. Hawakan mo to. Hawakan mo lang. At ayan, akong taga-kabit, siya ang tagahawak. As much as possible, yung laki ng puno na pinupunit natin, angkop sa laki ng laruan natin. Dito ang ginagawa namin ay yung parang paddle lang. Kumbaga dito sila kukuha ng tubig, mga ganyan. At dahil nakukulangan ako, nilagyan ko ulit ng mga damo, tapos kahoy na nakatumba. Ang sunod naman namin na ginawa ay yung bato na ganito ang look. So para siyang wall. Yung pamangkin ko yung taga-punit, tapos taga-crumple, ako naman yung taga-dikit. Ang sunod na ginawa namin dito ay tapalan yung mga crumple paper para maging smooth siya at walang mga spaces. At para mas mapabilis ulit, siya yung taga-punit, taga-lagay ng glue, ako naman yung taga-kabit. Matagal namin natapos to, siguro umabot kami ng 30 minutes to 1 hour. At ayan, ang susunod na ginawa namin ay second layer, pero gamit naman ngayon ay tissue para mas sumuksok talaga siya. Pagtapos namin dito magtapal, ginamitan na namin ito ng hair dryer para mas matuyo agad. At dahil napakatagal niya matuyo, kumain na ako't lahat-lahat, basa pa din, pinatungan ko na kaagad ng kulay. Sa totoo lang, hindi talaga ganito yung kulay na gusto naming ma-achieve, pero di ko rin alam bakit ko pinagpatuloy. Di ako yung nahirapan. Pero okay lang din naman kasi lalagyan din naman natin ito ng mga damo-damo. At ngayon, mud paddle naman yung ginagawa namin. But this time, nasunod na yung kulay na gusto naming mangyari. Ayan, ito na nga pala yung look niya ngayon. Bali, ang ginagawa ko na dito, nilalagyan ko na siya ng glue, tapos damo. Speaking of damo, tinatapalan ko na dito or tinatakpan ko na dito yung mga nakikitang glue stick. Dito pa lang ay natutuwa na ako sa itsura niya. At pagkatapos kong gawin to, oras na para lagyan ng adhesive spray.
Tapos na ako. Handa na ba kayo? Eto na ang final look niya. Pag may nagtanong, Nike shoes? No! Diorama!